Magandang gabi mga ka-amazing. Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkuwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ngayong gabi, isang nakakakilabot na kwento ang ihahatid ko sa inyo. Kuwento ito ng isang kakaibang nilalang na matagal nang kinatatakutan sa mga liblib na bayan sa Leyte. Isang kwentong puno ng misteryo, takot at kadiliman. Kaya kung mahina ang loob mo, huminga ka ng malalim at hawakan ang kamay ng katabi mo. Dahil sisimulan na natin ang kwento. Humanda na kayo bandang 9:00 na ng gabi nang si Lea ay naglalakad pa uwi mula sa trabaho sa isang maliit na karinderya sa tabing dagat ng Palo, Leyte. Wala siyang masakyan pa uwi sa Tacloban, kaya't napilitan siyang lakarin ang ilang kilometro ng kalsada na madalas ay walang ilaw. Tanging buwan lamang ang nagbibigay liwanag. Tahimik ang paligid. Tanging ang tunog ng kanyang mga yapak sa graba ang maririnig. Ngunit habang lumalalim ang gabi, napansin niyang tila may mga aninong gumagalaw sa gilid ng daan. Mga aninong mabilis mawala kapag kanyang nilingon. Siguro, pagod lang ako, bulong niya sa sarili. Ngunit ilang hakbang pa lang ang nalalakad niya. May malamig na hanging dumampi sa kanyang batok. Mabilis siyang napalingon at doon niya naramdaman ang kakaibang kilabot. Isang kamay ang biglang humawak sa kanyang kaliwang braso. Mahigpit, matulis ang mga kuko. Aray! Sigaw niya sabay atras. Wala siyang nakita. Wala ni isang tao. Wala rin siyang narinig. Tanging ang huni ng mga insekto at hampas ng hangin sa mga dahon ng niyog ang nandoon. Nagmadali siyang tumakbo pa uwi, halos di na lumilingon. Pagdating niya sa kanilang maliit na bahay sa Tacloban, sinalubong siya ng kanyang nakatatandang kapatid na si Ate Mercy. "Lea, bakit ang tagal mo? May curfew na!" Tanong nito habang isinasara ang pintuan. May humawak sa akin sa daan. Hindi ko nakita kung sino, basta malamig yung kamay. Parang may kuko, nanginginig niyang sabi. Hindi na lamang sila nag-usap pa. Gabi na at pareho silang pagod. Ngunit kinabukasan, pagkagising ni Lea, may nakita siyang kakaiba sa kanyang braso. 5 mahabang marka ng kuko na tila ba kinayod ng hayop. "Lea, ano yan?" Gulat na tanong ni Ate Mercy. "Yun nga yung sinasabi ko kagabi. Yung humawak sa akin," sagot ni Lea habang tinitingnan ang mga sugat. Sa unay inakala nilang normal na galos lang iyon. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Lea na kahit pinuputol niya ang kanyang mga kuko gabi-gabi, kinabukasan ay muling lumalaki ito. Matutulis, madidilim ang kulay, parang hindi na normal. Lumapit sila sa matandang albularyo sa kabilang barangay, si Lolang Pilar, na kilala sa pagpapagaling ng mga sinasapian at kinukulang. Pagkaupo pa lang ni Lea sa harap ng matanda, agad itong napaatras. "Apo, may hawak sa iyo at hindi basta tao. Isa siyang namamana ng anyo, isang aswang na nag-aambang magpasa ng sumpa," mariing sabi ni Lolang Pilar. "Anong ibig mong sabihin po?" Takot na tanong ni Ate Mercy. "Kapag hawakan ka nila at pumasa, sa iyo ang marka, unti-unting magbabago ang katawan mo. Hindi lang katawan, pati isipan. At kapag tuluyan ng lumabas ang buwan sa 3 gabi, magiging ganap ka ng isa sa kanila." Nanginginig si Lea. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Ngunit totoo nga, pakiramdam niya'y unti-unting tumitindi ang kanyang paningin sa gabi.
at napapansin niyang mas naaamoy niya ang dugo ng karne kaysa dati. Kinakabahan siyang baka nagkakatotoo ang sinabi ng matanda. Hindi siya naniniwala noon sa mga aswang, ngunit ngayon, ang kanyang katawan na mismo ang nagbibigay ng babala. Habang lumalalim ang gabi ng ikalawang araw, napapansin ng mga tao sa kanilang barangay ang pagkawala ng isang batang lalaki, si Junjun, 7 taong gulang. Huling nakita malapit sa kalsadang dinadaanan ni Lea pauwi. Nagkakagulo na sa barangay. May mga tsismis na may nagsisimula na namang magparamdam ang mga nilalang sa likod ng mga bundok ng Leyte. Ayon sa matatanda, tuwing ikatlong kabilugan ng buwan, tuwing Hunyo, muling bumabalik ang mga nilalang na nagtatago sa anyo ng tao. Mga aswang, mga nagmamana ng laman, at mga nag-aalok ng hawak kamay sa dilim. Samantala, habang nakahiga si Lea sa kanyang kwarto, hindi siya makatulog. Sa ilalim ng kanyang mga kuko, may dugo at hindi niya maalala kung paano ito napunta roon. Kinabukasan, sa mismong bahay ni Lea, may dumating na mga tanod at barangay kagawad. Nagsasagawa sila ng pagtatanong sa bawat tahanan. Isa na nga rito ang pagkawala ni Junjun. Pasensya na po, Ate Mercy, Lea. Huling beses daw kasi nakita si Junjun sa may harap ng bahay niyo. Nagbabaka sakali lang kami kung may nakita kayo, sabi ni Kagawa de Fren. Matandang lalaking may malakahoy na boses at laging may dalang yantok. Umiling si Lea. Wala po akong narinig o nakita kagabi. Tahimik lang si Ate Mercy pero napansin niyang nanlalamig ang palad ng kapatid. Pagkaalis ng mga tanod, sinara agad ni Mercy ang pinto. Lea, totoo ba? Wala kang nakita? Tanong niya. Mahina ang boses. Wala talaga akong maalala, ate. Natulog lang ako, pero natigilan si Lea. Tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mata. May dugo sa ilalim ng kuko ko paggising ko. Napaupo si Ate Mercy, parang gumuho ang mundo niya. Hindi niya alam kung paano tutulungan ng kapatid. Hanggang sa biglang kumatok ulit sa pintuan, marahang paulit-ulit, baka sila ulit yon, bulong ni Lea. Pagbukas nila ng pinto, isang batang babae ang nakatayo. Tantiyay 8 o 9 na taong gulang. May mahaba itong buhok at nakasuot ng kulay abo na damit na puno ng alikabok. Hindi nila kilala. Pwede po ba akong sumilong? Mahina ang tinig nito. Nagkatinginan si Lea at Ate Mercy. Bago pa man makasagot, napansin nilang may sugat sa leeg ang bata. Parang kagat. Anong pangalan mo, iha? Tanong ni Ate Mercy habang tinutulungan itong pumasok. Sabel, pinaghandaan nila ng tubig at tinapay ang bata. Ngunit habang kumakain ito, napansin ni Lea na tuwing tititigan niya si Sabel, parang may pamilyar sa mukha nito. Parang nakita na niya ito dati. Sa panaginip pa, sa daan. Sabel, taga saan ka? Tanong ni Lea. Hindi ko po maalala. Basta po may mga aninong humila sa akin sa kakahuyan. Sabi nila, hawak kamay sa dilim, walang makakatakas. Tapos nagising na lang po ako malapit dito. Biglang nangilabot si Lea. Hawak kamay sa dilim. Ito rin ang bumulong sa kanya sa isip noong gabing may humawak sa kanyang braso. Lea, bulong ni Ate Mercy. Yung sinabi ni Lolang Pilar, baka siya rin, baka napasahan na rin siya ng marka. Sa gabing iyon, hindi pinatulog ni Lea si Sabel sa hiwalay na kwarto.
Katabi nila ito sa salas habang natutulog si Ate Mercy sa upuan. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Leah. Nakatayo si Sabel sa may bintana, nakatingin sa labas, hindi gumagalaw. Sabel, bulong niya, dahan-dahang lumingon ang bata. Mapupula ang mga mata nito. Sa gilid ng labi, may tumutulo, dugo. Minsan, sinisigaw nila ang pangalan ko sa gabi, sabi ni Sabel. Boses niya ay tila hindi na kanya, pero hindi ko na sila kilala. Isa na rin po ako sa kanila. At ikaw, susunod ka na. Bago pa man makagalaw si Leah, biglang bumukas ang pinto sa likod ng bahay. May dumaan, isang aninong mababa, parang gumagapang, mabilis, may matutulis, na daliri. Mercy! Sigaw ni Leah. Agad nagising ang kapatid at tinakbo si Leah, hinila palayo kay Sabel. Ang bata tumawa. Isang matinis na halakhak. Mula sa kanyang balat, lumalabas ang itim na usok at unti-unti itong lumiliit. Humahaba ang kuko, nagkakabuto ang pakpak sa likod. Hindi na siya bata, Leah. Tumakbo tayo. Sigaw ni Ate Mercy. Lumabas sila ng bahay at tinungo ang bahay ni Lolang Pilar sa kabilang barangay kahit madilim ang paligid. Habang tumatakbo, naririnig nila ang mga yapak sa mga bubungan, ang mahinang bulong sa hangin. Hawak kamay sa dilim, wala nang atrasan. Pagdating nila sa bahay ng matanda, agad silang pinapasok ni Lolang Pilar. Ngunit bago pa sila makapagsalita, nagsalita ang matanda. Hindi lang kayo ang pinuntirya. Isa ito sa pinakamatandang sumpa sa Leyte. Tuwing 3 Hunyo ng kabilugan ng buwan, ang mga nilalang sa ilalim ng lupa ay naglalakbay sa ibabaw, naghahanap ng mga tagapagmana. Kung sino man ang mahawakan nila, unti-unting nababahiran ng kadiliman. Paano po namin mapipigil? Tanong ni Ate Mercy. Tanging apoy ng purong alkitran at langis mula sa halamang kamagong bunga ang kayang maglinis sa katawan ng may marka. Ngunit bago ito gawin, kailangan muna nating alamin kung may natira pa sa pagkatao ng kapatid mo. Napatingin si Leah sa kanyang mga palad. Tumitibok na ito ng kulay ube. Sa kanyang isipan, may mga tinig na nagtatalo. Isa'y kanyang boses, ang isa'y tila hindi tao. Pilit siyang kinakaladkad sa kagubatan ng alaala. Sa labas ng bahay ni Lolang Pilar, nagsimula ng bumaluktot ang mga anino. Isang pares ng pulang mata ang tumambad sa bintana. At sa loob, unti-unti nang kumakapal ang hangin. Dumating na sila. Bulong ni Lolang Pilar at isa sa kanila ay nasa loob na rin. Nang marinig ni Lolang Pilar ang mahinang tunog ng pagkamot sa labas ng dingding ng kanyang bahay, agad siyang tumayo at kinuha ang lumang itak na nakasabit sa ilalim ng altar ng mga santo. Hindi ito basta itak. Balot ito ng tela na may nakabordang sinaunang baybayin at sa hawakan nito ay may tatak ng krus na gawa sa abo at alkitran. Leah, Mercy, manahimik kayo. Kahit anong mangyari, huwag ninyong pagbubuksan ang sinuman na hindi natin kilala. Kahit ano pa ang sabihin nila, utos ni Lolang Pilar habang nilalagyan ng langis ng kamagong bunga ang paligid ng bintana at pinto. Bakit po? Ano bang mangyayari? Nanginginig na tanong ni Mercy habang yakap-yakap ang kapatid. Ang mga aswang na nakakapagpalit ng anyo ay hindi basta-basta makakapasok kung walang pahintulot. Pero kung matawag nila kayo gamit
ang boses ng taong mahal ninyo. Baka hindi ninyo kayaning tanggihan. Biglang sumigaw sa labas si Junjun. Ate Mercy! Ate Mercy, tulungan mo po ako. Nakakulong ako sa madilim. Napapikit si Mercy. Napaluhod siya habang tinatakpan ng tenga. Hindi totoo yan. Patay ka na, Junjun. Ikaw na ngayon. Sumunod na narinig nila ang boses ni Isabel. Mahinahon, parang nagmamakaawa. Leia, hindi mo ba ako ililigtas? Diba hawak kamay tayo? Tumulo ang luha ni Leia. Humigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang braso kung saan naroon pa rin ang marka ng mga kuko. Mainit na ang balat niya. At sa kanyang dibdib, may mabigat na humihila sa kanya palapit sa labas. Sa labas ng bahay, nagsimulang mag-ipon ang mga anino. Isa-isang lumilitaw mula sa lupa, mula sa mga sanga, mula sa mga bubong. May isang matanda na walang mukha, isang batang umiiyak na may katawan ng paniki, at isang babae na ubod ng ganda ngunit wala ni isang anino sa ilalim ng paa. Siya ang pinuno nila. Si Aling Renga, ang tinatawag na ina ng dilim. Ibigay niyo na siya sa amin, sabi ni Aling Renga, habang ang boses niya'y umuukil-kil sa loob ng tenga ni Leia. Nagising na ang dugo niya. Isa na siya sa amin, hindi niyo na siya mapipigilan. Sa loob ng bahay, biglang napahawak si Leia sa kanyang ulo. Sumisigaw siya. Ang mga kuko niya ay humahaba. Ang mga mata niya ay tila sinisilaban ng apoy. Napaluhod siya sa sahig habang nilalabanan ang boses sa kanyang utak. Patayin mo sila, kainin mo ang puso, ikaw ay malaya. Bulong ng tinig. Biglang binuhusan siya ni Lolang Pilar ng langis ng kamagong bunga. Umusok ang balat niya. Nagsisigaw siya sa sakit, pero kasabay nito ay biglang lumiwanag ang kanyang isipan. Sa gitna ng kirot, naalala niya ang kanyang ama, ang kanyang ina, ang mga simpleng araw sa tabing dagat na wala ang tinig ng kadiliman kahit saglit lang. May pag-asa pa siya, sabi ni Lolang Pilar. Pero hindi tayo ligtas dito. Kailangan nating lumipat sa balon ng diwata. Anong balon? Tanong ni Mercy habang tinutulungan si Leia makatayo. Isang lumang lugar sa gitna ng kagubatan ng palo. Doon, isinara ng mga katutubo ang lagusa ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Kung mararating natin iyon bago sumapit ang hating gabi, maari pa nating kalabanin ang sumpa. Ngunit ano po? Hindi lahat ng makakasama natin ay tunay mong kakampi. Nagmadali silang lumabas sa likod ng bahay gamit ang isang lihim na daan papunta sa gubat. Mabilis nilang tinahak ang makipot na landas habang dinirinig ang mga bulong ng mga nilalang sa paligid. Habang lumalalim sila sa gubat, may sumanib sa kanila. Isang binatilyong nakasuot ng itim na jacket, may dalang pana. "Huwag kayong matakot," sabi nito. "Ako si Marco. Ako ang tagapagbantay ng balon ng diwata. Matagal na naming sinusubaybayan ang mga may marka." Tumingin siya kay Leia. Ikaw ang ikaapat, ang huling bubuo sa susi." "Anong susi?" tanong ni Leia habang patuloy ang panginginig ng kanyang mga kamay upang maisara muli ang lagusan. Ang mga may marka, sila rin ang susi. Ngunit isa lang ang makakaligtas at ang iba kailangang isakripisyo. Tumahimik ang lahat. Sa di kalayuan, nakita nila ang balon. Luma na ito, may mga ukit sa paligid at sa gitna ng bato ay may maliit na altar na may hugis palad.
5 ang marka at 4 pa lang ang may bahid ng dugo. Leah, sabi ni Marco, kung papayag kang itaya ang sarili mo, maaari mong wakasan ang sumpa. Ngunit kapag tumanggi ka, ikaw ay tuluyang magiging kagaya nila. At ang buong Tacloban ay malulunod sa dilim. Sa likod nila, naramdaman nilang papalapit na ang mga nilalang at si Leah. Unti-unti nang tinatawag muli ng boses sa kanyang isipan. Leah, piliin mo, bulong ni Marco habang ang mga nilalang sa paligid ay dahan-dahan nang lumalapit. Ang hangin ay bumigat, ang lupa'y tila lumulubog, at ang mga aninong may matutulis na kukot bibig ay bumubulong ng mga pangalang dati alam ni Leah. Mga nawawalang kapitbahay, kaibigan at kamag-anak na matagal nang nawala sa Tacloban. Nandito kami, Leah, boses ng kanyang amang matagal nang patay. Anak, huwag mo kaming iwan. Hindi sila totoo, sigaw ni Ate Mercy habang yakap-yakap ang kanyang kapatid. Labanan mo, Leah, hindi ikaw ang nilalang nila. Pero nararamdaman na ni Leah ang panginginig ng kanyang laman, ang paghapdi ng marka sa kanyang braso na tila nasusunog. Ang kanyang mga kukoy itim na at ang kanyang mga matay may bahid ng pula. Sa kanyang isipan may 2 tinig, isa'y kanya, isa'y sa kanila. Sa altar ng balon, lumapit si Marco at inilabas ang isang maliit na kahon. Pinuksan niya ito at mula roon ay kinuha ang isang sinaunang kutsilyo. Gawa sa buto ng diwata at balot ng gintong alikabok. Ito lang ang paraan para maisara ang lagusan na niya. Ang mga may marka ay kailangang mag-alay ng dugo ng kusang loob. Ngunit tandaan mo ito, Leah. Ang unang 3 susi ay narito na. Itinuro niya ang 3 bato sa paligid ng altar. Sa ibabaw nito ay may mga marka ng kamay na may mga pangalan. Ang mga iyon, tanong ni Mercy. Ang mga iyon ay dating kagaya niya, sagot ni Marco. Mga taong piniling isakripisyo ang sarili para maisara ang lagusan. At si Leah, siya ang huling susi. Ngunit kung pipiliin niyang sundin ang anino, siya ang magiging bagong tagapagbukas ng lagusan. Hindi ako, bulong ni Leah. Hindi ako isa sa kanila. Ngunit bago pa man siya makapagtuloy, lumitaw si Aling Renga mula sa madilim na bahagi ng kagubatan. Kasama niya ang mga nilalang na may katawan ng tao pero ulo ng hayop. Isang matandang lalaki na may ulo ng baboy ramo. Isang batang nakabaliktad ang katawan at isang dalagang may mga mata sa dila. Wala ka nang babalikan, Leah, sabi ni Aling Renga. Ang katahimikan ay kasinungalingan. Ang liwanag ay panaginip. Tanggapin mo ang katotohanan, ikaw ay nilikha para sa dilim. Naglakad siya palapit sa altar at bawat hakbang niya'y may nalalanta sa paligid. Ang mga damoy namamatay, ang mga alitaptap ay nawawala. Nakita ko na ang kinabukasan mo. Sa mundo kung saan ikaw ang reyna ng gabi. Sa mundo kung saan wala ng pagdurusa dahil lahat ay magpapailalim sa anino. Huwag mo siyang pakinggan, sigaw ni Mercy. Leah, kapatid kita, kasama mo kami. Ngunit si Leah ay nakatayo lang, hawak ang kutsilyo sa kamay at ang mga luha niya'y dumadaloy sa pisngi. Mula sa likod niya, nararamdaman niya ang mga nilalang na handang humatak sa kanya papunta sa kailaliman. Mula sa harap niya, si Mercy, si Marco at si Lolang Pilar ay lumuluhang nagmamakaawa.
Anong pipiliin mo, Leia? Bulong ni Marco. Tahimik si Leia. Tiningnan niya ang altar. Itinaas niya ang kutsilyo. Tumitibok na ang lupa sa ilalim ng balon, parang may nilalang na nais lumabas. Ang mga bato ay nagliliwanag. Isang matinis na sigaw ang pumunit sa gabi. Mula sa kailaliman, narinig nila ang boses na parang libu-libong kaluluwa. Isa pa, isa na lang. Mabilis ang mga pangyayari. Biglang sumugod si Aling Renga kay Leia, sabay sabing, "Walang makakapigil sa akin!" Ngunit sinalubong siya ni Lolang Pilar. Isinaksak sa kanyang dibdib ang isang bakal na pinainitan sa apoy ng alkitran. Umiyak si Aling Renga, ngunit hindi ito sapat upang siya'y mamatay. Bagkus, naglaho siya sa usok at muling lumitaw sa likod ng altar. Sa gitna ng kaguluhan, humakbang si Leia sa gitna ng altar. Inilagay ang kanyang kamay sa huling marka at ibinaba ang kutsilyo sa kanyang palad. Tumulo ang dugo, isang liwanag ang bumalot sa kanya. Umiiyak siya, nanginginig, habang bumabagsak ang dugo sa huling bato. Sumigaw ang mga nilalang sa paligid at nagsimulang magliyab ang paligid ng balon. Hindi pa huli ang lahat. Sigaw ni Marco. Kailangan mong ulitin ang pangalan mo, Leia. Sabihin mo kung sino ka. Ako si Leia Manlapas, anak ni Marites at Delphine. Ako'y ipinanganak sa liwanag. At hindi ako alipin ng dilim. Kasabay ng kanyang sigaw, isang alon ng liwanag ang pumutok mula sa altar. Nahulog sa lupa ang mga anino. Ang mga nilalang ay nagsisigawan. Si Aling Renga ay sumigaw ng malakas at ang kanyang katawan ay unti-unting naging abo. Ngunit sa gitna ng liwanag, tumayo si Leia. Buhay. Ngunit iba na ang anyo niya. Ang kanyang buhok ay umabot na sa baywang. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumikislap ng kulay pilak. At ang marka sa kanyang braso ay naroon pa rin. Ngunit hindi na itim, kundi kulay puting apoy. Naglalakad siya palapit kay Mercy. "Ate, natapos na ba?" Ngunit bago pa makasagot si Mercy, naramdaman ni Marco ang pagyanig sa lupa. Mula sa ilalim ng balon, may bagong tinig. Isang tinig na hindi pa naririnig kahit kailan. Ang sino man mang tumalikod sa anino ay babantayan ng liwanag. Ngunit ang liwanag ay may sariling halimaw. Biglang bumukas muli ang lupa sa ilalim ng balon at isang nilalang na hindi kilala ni Leia, ni Marco, ni Lolang Pilar ang lumabas. Mata nito'y parang buwan, balat nito'y parang hininga ng ulap, at ang katawan nito'y puro mata at palad, at bumulong ito kay Leia. "Ikaw na ngayon ang tagapagbantay, ngunit sa bawat ililigtas mo, isang anino ang mabubuhay." "Tagapagbantay?" ulit ni Leia habang nakatitig sa nilalang na may mata sa dibdib at mga palad sa halip na mukha. "Anong ibig mong sabihin? Ang lagusan ay hindi tuluyang maisasara," sagot ng nilalang. "Ang anino ay bahagi na ng sangkatauhan. Kailangan ng tagapagbantay upang mapanatiling balanse ang dilim at liwanag. At ikaw, Leia Manlapas, ay napili." "Hindi ko ito ginusto," sagot ni Leia habang nanginginig ang tinig. "Hindi ako handa." "Walang sino man ang handa," sabi ng nilalang. "Ngunit ang dugo mo, ang lahi mo, ang marka sa iyo ay matagal nang itinakda." Mula sa likod, lumapit si Marco.
Hindi ko akalaing ikaw ang susunod na magmamana ng tungkulin. Akala ko ako. Hindi na ito tungkol sa'yo, Marco, sabi ni Lea. Nakita mo kung anong meron sa balon. Hindi ito ordinaryong kaguluhan. Ito'y gising ng mas matandang nilalang. Ang mga taong bayan sa Tacloban, tanong ni Mercy, ligtas na ba sila? Sa ngayon, sagot ng nilalang. Ngunit sa bawat buwan ng itim na gabi, may nilalang na lalampas. Kung walang tagapagbantay, ang anino'y kakalat sa buong Visayas, sa buong bansa. Lumapit si Lolang Pilar. Hawak-hawak ang lumang rosaryo na kulay abo na ang mga butil. May paraan para iwasan ang paglipat ng anino. Kailangan nating dalhin si Lea sa punong may ugat ng sigwa. Nasaan yon? Tanong ni Lea. Sa gitna ng bundok ng Dagitan, isang puno na itinanim ng diwata sa gitna ng kagubatan. Doon maaaring itatak ang papel mo bilang tagapangalaga. Ngunit delikado ang paglalakbay. Ang kagubatan ay hindi tulad ng dati. Buhay na ang anino. At hindi lahat ng nilalang doon ay papayag na ikaw ang tagapagbantay. Biglang lumindol. Mula sa lupa, may lumabas na mga ugat na parang may buhay. Umikot ito sa mga paa ni Lea, Marco at Mercy. At mula sa gitna ng mga ugat, isang nilalang ang lumitaw. Kulay abong babae na may mata sa batok at dila sa mata. Kayong mga pipili ng liwanag ay walang lugar sa aming lupain. Sabi nito, ang punong binabanggit ninyo ay hindi na para sa tao. Ang ugat nito ay kumakain ng liwanag at ang bungay lason. Inilabas ni Marco ang kanyang pana at tinutok sa nilalang. Lumayo ka, ngunit ngumiti lang ang babae. Ang totoong kaaway ay hindi ang dilim, kundi ang liwanag na nagpapanggap na tagapagligtas. Sa isang kisap mata, tumalon ito papunta kay Mercy at bago pa man ito makaabot, mabilis na kumilos si Lea. Inilabas niya ang kutsilyo mula sa altar, itinaga ito sa ugat at mula sa pinagdudugtungan ay lumabas ang apoy na kulay asul. Ang babae ay sumigaw, bumaluktot at naging abo. Huwag kayong mag-aaksaya ng panahon, sabi ng nilalang mula sa balon. Ang kagubatan ay nagigising. May ibang nilalang na mas matanda pa sa akin ang gumagalaw. Nagpasya silang umalis ng gabing iyon. Tahimik ang paglalakad nila sa ilalim ng buwan. Habang tinatahak nila ang paakyat na daan patungo sa bundok ng Dagitan, naramdaman ni Lea ang bigat ng hangin, ang panlalamig ng lupa at ang mga matang hindi nakikita ngunit alam niyang nakatitig. Lea, sabi ni Marco habang naglalakad. Kapag natapos ito, anong gusto mong mangyari? Gusto ko lang bumalik sa normal. Gusto ko lang matahimik. Pero alam kong wala na yung dati. Pagdating nila sa paanan ng bundok, sinalubong sila ng mga aninong anyo bituin. Parang mga nilalang nagawa sa usok na may mata sa dibdib. Tahimik, silang nakatayo at sa gitna nila may isang batang lalaking nakatayo sa ibabaw ng isang bato. Lea Manlapas, sabi ng bata, kapatid kita sa dugo. Sino ka? Ang pangalan ko ay Elu. Ako ang dating tagapagbantay bago ka. At pinatay ako ng parehong liwanag na ngayoy sinasamba ng tao. Lumapit si Elu at humawak sa kamay ni Lea. Ang punong iyong hinahanap ay may bunga na, ngunit bawat bunga ay may katumbas na alaala. Kailangan mong ilaan ang iyong sarili
upang maging parte ng balanse. Tiningnan ni Leia si Elu. Anong ibig mong sabihin? Kung itatatak mo ang papel mo sa punong ito, makakalimutan ka ng mundo. Wala ni isang tao ang makakaalala kung sino ka. Hindi ka na makakauwi. Hindi ka na muling tatawaging Leia. Pero ligtas ang bayan? Tanong ni Mercy habang humahakbang palapit. Oo, sagot ni Elu. Ngunit siya ay magiging multo ng liwanag, isang tagapagbantay na walang pangalan. Tumulo ang luha ni Leia. Tumalikod siya at tiningnan ang kapatid. Ate Mercy, patawarin mo ako kung hindi na kita mababalikan. Hindi, umiiyak si Mercy. May ibang paraan. Ngunit si Leia ay humakbang na paakyat sa puno. Tumingala siya. Ang puno ay may barkong pilak, may dahong salamin, at sa gitna ng sanga ay may isang bilog na prutas na kulay abo. Itinaas ni Leia ang kutsilyo, isinaksak sa kanyang palad, at pinahid ang dugo sa katawan ng puno. Isang liwanag ang pumutok. Ang langit ay kumulog, ang mga nilalang ay napaluhod. At sa isang iglap, walang sino man ang makaalala kung sino si Leia. Maging si Mercy ay napaupo na lang sa lupa, umiiyak, ngunit hindi niya alam kung bakit siya umiiyak. Bakit ba ako nandito? Tanong niya. Anong ginagawa natin dito? Tumalikod si Marco, hawak pa rin ang pana, ngunit bakas sa kanyang mata ang kawalan. Sa malayo, sa ibabaw ng punong may ugat ng sigwa, may isang nilalang na nakatayo sa sanga, nakamasid sa gabi. Tahimik, walang pangalan, ngunit naroroon para sa isang dahilan, upang bantayan ang liwanag at upang hawakan ang dilim. Sa gitna ng ulap at alon ng liwanag, nanatiling nakatayo ang nilalang sa sanga ng punong may ugat ng sigwa. Wala na siyang pangalan, wala nang alaala, ngunit ang kanyang puso, bagaman unti-unti nang kinakain ng katahimikan ng kawalan, ay may pinanghahawakang kakaibang init. Sa kanyang paanan, ang lupa ng bundok ay unti-unting naghilom. Ang balon sa Tacloban ay nanahimik. Ang mga nilalang ng anino ay umatras, umuwi sa kanilang tagong mundo, at ang hangin sa buong Visayas ay muling naging kalmado. Ngunit sa kalaliman ng kagubatan, isang matandang nilalang na may balat na parang abo at mata sa ilalim ng dila ang dumilat. Huminga siya ng malalim, amoy apoy at dugo ang hangin. Sa tabi niya, isang libro ang nakalatag sa luma at durog na altar. Nakaukit dito ang salitang bantay. Isa na namang tagapagbantay. Bulong niya habang ipinipikit ang mga matang nakabaon sa gilid ng kanyang leeg. Ngunit bawat tagapagbantay ay may iniwang sugat. At sa sugat na yon, may panibagong nilalang na isisilang. Sa bayan ng Palo Leyte, si Mercy ay muling nagising sa kanyang silid. Gabi na, may basang pawis sa kanyang noo at puso niyang tila may nawawala. Bumaba siya ng bahay, tumingin sa labas. Tahimik, ligtas. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, may bata siyang nakita, nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw, nakatitig sa kanya. Uy, tawag niya. Sino ka? Ngunit biglang naglakad ang bata papasok sa dilim, at nang sundan niya ito, nawala na ito sa likod ng mga punong kahoy. Doon niya napansin may markang tila paso sa kanyang braso. Isa itong hugis kamay at tila yakap. Pagbalik niya sa bahay, sinilip niya ang lumang aparador ni nanay.
Doon niya nakita ang isang kahon na dati ay sarado. Ngayon, bukas na ito. Sa loob ng kahon ay may sulat at sa sulat ay nakasulat ang mga salitang, "Kung sakaling makalimot ka, ito lang ang dapat mong tandaan. Hawak kamay sa dilim kahit wala ng pangalan." Nanginginig si Mercy. Sa isip niya, may pangalang gustong sumulpot ngunit hindi niya mabanggit. Ang puso niya'y parang laging naghahanap ng isang pamilyar na yakap. Habang nagtataka siya, mula sa likod ng bahay ay narinig niya ang iyak ng sanggol. Ngunit wala silang sanggol. "Marco?" Tawag niya sa dating kaibigan na ngayon ay nakatira na rin malapit sa kanila. Tumakbo siya papunta sa bahay nito. Ngunit pagdating niya, natagpuan niya si Marco sa harap ng salamin. Nakatingin sa sarili at sa kanyang likod may itim na aninong nakadikit sa anino niya. "Mercy," bulong ni Marco. May bumalik pero hindi na siya pareho. Sabay silang napalingon sa may bintana kung saan nakatayo ang isang babae. Mahaba ang buhok, puti ang mata, at may marka ng liwanag sa kanyang dibdib. "Alam ko ang pangalan niya dati," bulong ni Marco. Pero tuwing sinusubukan kong alalahanin, ang ulo ko ay parang puputok. Lumapit ang babae sa kanila. Tahimik, hindi kumikibo. Ngunit may bakas ng luha sa kanyang pisngi. Nang maramdaman ni Mercy ang presensya nito, parang may humawak sa puso niya. Hindi takot, kundi lungkot. "Ako ba? Kakilala mo?" tanong ni Mercy. Hindi sumagot ang babae. Tumalikod ito at dahan-dahang lumakad papunta sa kagubatan. Pagkabukas ng araw, ang buong bayan ay nakatanggap ng balita. 4 na batang lalaki ang nawawala mula sa baryo ng Gindapunan. Ang kanilang mga sapatos ay natagpuang basa, may putik, at ang bawat isa sa kanila ay may marka sa braso, parang kuko. Nagkagulo ang mga tao. Nagdatingan ang mga albularyo, mga manggagamot, pati mga sundalong may dalang mga armas. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang matanda mula sa Mindoro ang dumating. May dalang baston na ginto, may mata sa gitna ng kanyang palad at may dalang buntal na sombrero. "Hindi niyo sila makikita sa mga bundok," sabi niya. Hindi rin sila tinangay ng tao. Ang may gawa niyan ay isa ring tagapagbantay. Ngunit hindi tulad ng dati. "Ano pong ibig niyong sabihin?" tanong ng kapitan ng barangay. "May 2 tagapagbantay ngayon," sagot ng matanda. "Isa para sa liwanag at isa para sa dilim. At ang bagong nilalang ay hindi mulat sa kanyang papel." "Babae po ba siya?" tanong ni Mercy na biglang lumitaw sa pulutong. Tumingin ang matanda kay Mercy. "Ikaw ang kapatid ng nawalang ilaw, di ba? Kung ganoon, dala mo ang huling alaala niya." Kinuha ng matanda ang kamay ni Mercy at pinikit ang kanyang mga mata. Mula sa kanyang hininga, lumabas ang imahe ng puno, ng babae sa sanga, at ng isang mata sa loob ng isang prutas. "Buhay pa siya," bulong ng matanda. Ngunit hati na ang kanyang kaluluwa. Sa likod ng bayan, sa ilalim ng isang lumang punso, muling nagbukas ang bitak sa lupa. At mula roon, isang tinig ang narinig. Sa bawat sanggol na maglalaho, isang alaala ang mawawala. At kapag dumilim na ang buwan, darating ang araw na walang sino man ang makakaalala sa sariling pangalan. Sa ilalim ng liwanag ng 14 na buwan, nagsimulang magiba ang simoy ng hangin sa buong Leyte.
Ang mga ibon ay hindi na umaawit sa umaga at ang mga aso ay tila laging nakatingala. Tahimik ngunit nanginginig. Sa kalagitnaan ng gabi, 4 na bagong sanggol ang iniulat na nawala. Wala silang iniwang bakas, kundi maliliit na marka ng kamay sa mga kuna. Parang mga daliring nilubog sa abo. Si Mercy, na ngayon ay hindi na mapakali, ay nagsimulang mapanaginipan ang parehong babae gabi-gabi. Nakatayo sa ilalim ng puno, hawak ang isang sanggol habang ang kanyang mga mata ay kulay puting walang itim at ang kanyang mukha ay lumuluhang dugo. Hindi na siya pareho bulong ng tinig sa panaginip. Ang kanyang kaluluwa ay hinati. Kalahati ilaw, kalahati anino. At ang mundo ay hindi makakatagal sa gitna. Isang araw, habang umiiyak si Mercy sa altar ng simbahan, isang matandang madre ang lumapit sa kanya. "Ikaw ba ang anak ni Luisa Manlapas?" tanong ng madre. "Opo." "Paano niyo po nalaman?" "Ang lahi ninyo ay matagal nang kasama sa tagapagbantay. Ang inyong angkan ay mga daluyan. Ang mga kapatid mong babae, silang lahat ay may markang hindi kailanman mawawala. Ngunit ikaw ang huling koneksyon ng nawala. Hindi ko po siya maalala, pero tuwing tumitingin ako sa langit, pakiramdam ko may kulang." Binigyan siya ng madre ng maliit na kahon. Sa loob nito ay may isang piraso ng kuko, itim at mahaba, ngunit tila yari sa kristal. Nakasulat sa takip, "Kaluluwa ng tagapagsalo. Kailangan mong dalhin ito sa ugat ng punso." Hindi mo maririnig ang kanyang pangalan, pero baka siya ang makaalala sa iyo. Samantala, si Marco, na patuloy na binabagabag ng mga panaginip ng aninong sumasabay sa bawat galaw niya, ay napilitang bumalik sa kagubatan ng dagitan. Habang binabaybay niya ang daan, naririnig niya ang mga bulong sa paligid. Bakit mo siya iniwan? Bakit mo hinayaang siya ang magbuwis? Hindi mo siya mahal hanggang sa nakarating siya sa isang kuweba. Madilim, ngunit may ilaw na kumikislap sa loob. Pagpasok niya, nakita niya ang isang altar na yari sa ugat ng punong ginto. Sa gitna nito may isang salamin. At sa loob ng salamin ay hindi ang kanyang refleksyon, kundi si Leah. Leah na may puting mata, duguan ng palad, hawak ang isang kutsilyong may lumalabas na usok. Nakatitig ito kay Marco, ngunit hindi siya nagsasalita. "Leah?" tanong ni Marco habang papalapit. "Ikaw ba talaga yan?" Sumagot ang refleksyon, ngunit hindi ang bibig ni Leah ang gumalaw, kundi ang paligid ng salamin. "Kung mahal mo ako, wag mo na akong hanapin. Dahil sa bawat paglapit mo, lumalalim ang sugat. At sa dulo, ikaw din ay mawawala." Ngunit hindi nakinig si Marco. Binato niya ang salamin gamit ang kanyang pana. Nabiyak ito at mula sa basag ay lumabas ang usok na kulay pilak. Nahulog siya sa lupa na wala ng malay, at nang magising siya, nasa harap na niya ang matandang nilalang. Ang balat ay parang alikabok at ang mata ay nasa gilid ng leeg. "Hindi ka pinili ng punong sigwa," sabi nito, "ngunit pipilitin mong buksan ang daan?" Nakakatawa, ang pag-ibig ay hindi sapat upang ibalik ang isang kaluluwang nag-alay ng sarili. Hindi ko na kailangan ng pahintulot. Ang kailangan ko lang ay siya. Sa kabilang banda, si Mercy ay nakarating na sa punso kung saan unang narinig ang tinig ng kadiliman.
Bitbit niya ang kahong may kuko at sa pagtapak niya sa gitna ng burol, nagsimulang umikot ang hangin. Sa paligid niya, lumitaw ang mga batang nawawala. Nakalutang sa hangin, nakapikit, tila natutulog, Mama, bulong ng isa. Nasaan ang kamay na dati humahawak sa akin? Tinanggal ni Mercy ang takip ng kahon. Ang kuko ay biglang lumipad sa hangin at humampas sa lupa, saka sumiksik pababa sa gitna ng punso. Umuga ang lupa at mula sa ilalim lumabas ang isang nilalang, babaeng may marka ng araw at buwan sa magkabilang pisngi. May balikat na tinubuan ng mga bulaklak na tuyo at mga mata na hindi tumitingin sa labas, kundi sa loob. Leah, bulong ni Mercy. Ikaw nga, ngunit hindi sumagot si Leah. Humakbang siya palapit at humawak sa kamay ni Mercy. Sa hawak na iyon, biglang pumasok sa isipan ni Mercy ang lahat ng alaala. Ang gabing may humawak sa kanyang braso, ang una nilang pagtakbo, ang pagsakripisyo sa ilalim ng punong may ugat ng sigwa, at ang pagbura sa kanyang pangalan. Naalala kita, ikaw ang kapatid ko. Tumulo ang luha ni Leah. Hindi ko na matagalang manatili. Ang katawan ko'y kalahati na ng kagubatan. Ang puso ko'y tinahi ng anino. Ngunit kung ikaw ang tanging natatandaan pa sa akin, baka may pag-asa pa. Mula sa likod ng punso, muling lumitaw si Marco. Sugatan, ngunit buo ang loob. Kung mawawala ka na sa mundong ito, sabi niya, hayaan mong ako ang magdala ng aninong naiwan mo. Biglang umalulong ang hangin, ang lupa ay bumuka. At sa gitna nito, lumitaw ang anino ng punong sigwa. Ngunit ngayon ay may dalawang prutas na, isa'y kulay puting ginto at isa'y itim na parang bitak ng batong bulkan. Narito na ang oras ng paghati, sabi ng tinig mula sa ilalim ng lupa. Isa ang kailangang kumain sa puting bunga, isa ang sa itim. Isa ay mananatili sa liwanag, isa ay yayakapin ang dilim. Nagkatitigan sina Leah, Mercy at Marco. At habang dahan-dahan silang lumalapit sa mga prutas, huminto ang oras. Walang hangin, walang galaw. Sa gitna ng kagubatan ng Leyte, sa ilalim ng hating gabi, 3 puso ang humarap sa 2 prutas, ang bunga ng puting ginto at ang bunga ng itim na bitak. Sa tabi nila, ang anino ng punong sigwa ay umuuga at mula sa lupa, ang mga nawawalang sanggol ay dahan-dahang lumulutang, tila hinihintay ang pagpili. Lumapit si Leah sa itim na prutas. Ang kanyang katawan ay bahagyang nangangalawang, tila sinusubukang itago ang sakit na nararamdaman. Ako ang dahilan kung bakit nabuksan ang daan ng dilim. Mahina niyang bulong. Ako na rin ang magsasara nito. Leah, wag, pakiusap ni Mercy, lumuluhang humawak sa kanyang kamay. May paraan pa. Pwede nating balikan ang dati, umiling si Leah. Ang dati ay nasira na, pero ang bukas pwede nating iligtas. Sa kabila, lumapit si Marco sa puting ginto. Kung ikaw ang pipili ng dilim, ako ang pipili ng liwanag. Para kung kailanman magtagpo muli ang ating kaluluwa, alam mo kung saan mo ako hahanapin. Hinawakan ni Leah ang itim na prutas at kinagat ito. Sa parehong oras, kinagat ni Marco ang puting bunga. Sa isang iglap, umalulong ang kagubatan. Niyugyug ng kalangitan ang lupa. Ang mga punso ay bumuka at mula sa kailaliman, sumabog ang mga
aninong matagal nang nakakulong. Ngunit bago pa sila makalabas, tumindig si Leia. Mula sa kanyang dibdib ay lumabas ang liwanag na pilit pa ring naglalaban sa kadiliman. Humakbang siya at bawat yapak ay nagiging abo. Ngunit hindi siya tumigil. Nilapitan niya ang piraso ng langit na nahulog noon sa punong sigwa. Isang basag na bituin. Kinuha niya ito at saka isinaksak sa kanyang puso. Sa ngalan ng lahat ng iniwang pangalan, sa lahat ng yakap na hindi natapos, sa lahat ng kamay na nawala ng kapalit, tinatapos ko na ang daloy ng dilim. Umalingaw-ngaw ang sigaw mula sa kailaliman. Ang anino ay bumaon pabalik sa lupa at ang mga sanggol ay muling dumausdos sa hangin papalapit sa kanilang mga ina. Bumagsak si Leia sa lupa. Lumapit si Mercy at niyakap siya. "Salamat ate," bulong niya. "Naalala kita. Salamat sa lahat." Sa langit, ang buwan ay nagbago ng anyo. Dalawang mukha, isa'y puti at isa'y maitim, ngunit magkatabi at magkaisa. Sa buong Leyte, ang katahimikan ay muling bumalot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakakakilabot, kundi mapayapa. Lumapit si Marco at umupo sa tabi nila. Hindi man tayo kumpleto at hindi man natin nakuha ang inaasahan, pero ligtas na ang mundo. Dahil sa iyo, Leia. Sa huling hininga ni Leia, ngumiti siya. Hawak kamay sa dilim hanggang wakas. At sa pagtila ng hangin, sa huling beses, isang bulong ang dumaan sa tenga ng lahat ng naroroon. Ang bawat takot ay may pinagmulan. Ang bawat liwanag ay may sakripisyo. Ngunit ang pag-ibig, iyon ang tunay na tagapagpantay. Diyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa inyong pagsama at pakikinig sa isa na namang nakakakilabot at madamdaming kwento dito sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Huwag niyong kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa mas marami pang nakakatindig balahibong kwento. Hanggang sa susunod nating kakatakutan, mga ka-amazing, paalam!